walang iba nakipagkamay na world leader kay Xi Jinping, si Marcos Jr. lang. And if you were to carefully analyze what happened there, ang daming sinabi, kung tinanong si Marcos Jr., ano po ba sinabi yun sa kanya? Ang dami niyang sinabi, no, na sinabi daw ni Xi Jinping, na may sinagot siya, pero 10 seconds lang yung encounter na yun eh. I don't believe that yung mga sinabi ni Marcos Jr. at sinabi daw ni Xi Jinping would have lasted that long na 10 seconds. And also considering... Hindi, gusto lang niya talaga kasi ng pa-picture. Alam mo naman yan si Marcos, bahilig yan sa ano eh. Sa, alam mo yun, pa-cute baga. Pa-picture lang yan, huwag kayo nagpaniwala dyan. Kasi keso marami daw siyang sinabi, ganyan-ganyan. Oh. na kailangan din ng interpreter ni President Xi. So, I don't believe that everything na sinabi ni Marcos Jr. yun yung sinabi within that 10-second period. Now, setting that aside, optics matter a lot sa ganitong klaseng interactions. Bakit? Well, look at the context. If we look back, the Philippines government has been demonizing China for a long time. China has become the villain. No? The Philippine media as well has demonized the Chinese. No, dinidemonize nila yung gobyerno ng China and by extension the Chinese people. Kaya nga halos wala na tayong turista galing China because of that demonization. So, and then here comes Marcos Jr. reaching out, his hand to shake hands with Xi Jinping. Tingnan nyo ha, sino yung lumapit at sino yung nilapitan? Si Xi Jinping hindi naman hindi siya lumapit, hindi siya nag-initiate ng contact. It was Marcos Jr. who initiated contact and that matters a lot. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Pero merong hindi dumadalaw at malang hindi tumutulong. Sino ho yun? Ha? Ito, yan. EDCA sites to be used for disaster relief. Diba? Yung EDCA na yan, supposedly para daw yaan sa disaster. Bakit hindi ata natin nararamdaman? Yung, kasi yan na sinabi nila nun tutulong tong, ito. Baka sabihin ninyo nagsisinungaling ako, may news niyan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. We have the EDCA sites. I thought these EDCA sites are there to help us in times of need, during natural disasters. Nasaan na yung ating friends, partners, and allies? Wala. Dr. Michael Batu. Wala yan, sir. Ikaw naman. Para-pareho pa kami ng damit, Nag-usap tayo? Hindi, Amerikanin kanya. Na lagi nilang sinasabi. And again, these friends, partners, and allies, it's just a motherhood statement, unfortunately, from the Americans. Hindi sila pwedeng asahan sa mga ganitong panahon. Look at what's going on. Diba? May lindol, bumagyo. Nasaan na yung mga EDCA sites na? We are just being used by the military-industrial complex ng Estados Unidos. Para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. Hindi, baka naman pinagbabaril nila yung puno. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito yung nakakalimutan ata ng na supposedly, yung EDSA sites na yan, yung EDCA, supposedly, yung mga training na yan, yung gagamitin daw sa pagtulong, di ba? Sa mga disaster. Pero naramdaman niyo po ba? Yung mga EDCA na yan, naramdaman niyo po ba? Parang hindi, di ba? Ewan ko sa inyo. Pero tila hindi ko nararamdaman yan. They are creating this idea na makakaroon ng digmaan, na merong threat, para may bumili ng mga armas. Yan. Yun yung nakikita ko dyan, Pero in terms of really genuinely helping us in times of need, I don't think so. Kung maalala nyo lang ng COVID, sinong bansa ang unang tumulong sa atin? Yan. It was China. China was one of the first countries that helped us. The United States, their help came a little bit later. Pro-China ka? Ano naman sasabihin nila? Pro-China ka? Ayaw nilang harapin yung katotohanan na tayo, kaibigan lang tayo ng Amerika pagka kailangan nila tayo. That's the truth. Sabi ko nga, hirap na hirap Subukan ninyo mag-apply ng visa sa Amerika at sa China. Kung saan ka mas pahihirapan. Di ba? Pero brother tayo ng Amerika, Dito tayo po sa naging gawi nitong
si President Bongbong Marcos Jr. doon po sa APEC, no. Naging sentro din ito ng diskusyon sa social media yung kanyang pakikipagkamay kay President Xi Jinping. Ano ang nakikita mo rito, Doc, considering bago pa ang APEC, halos magkasunod kasi ito, nagkaroon po ng ASEAN meeting or conference dyan po sa Malaysia kung saan talagang binanatan, no? Though hindi binanggit ang pangalan ng bansa, pero sa harap ni President Trump at ibang Chinese officials, ang pinatutungkulan doon ay itong China nga. Tapos doon, abay sumingit ng pakikipagkamay na kesyo para di daw ma-offend si President Xi Jinping. Nakita natin ito sa mga videos na kumakalat ngayon sa social media na nabigla. Pati yung foreign minister ata, no? Nung lumapit at nakipagkamay. Ano nakikita mo dito po, Doc? Maganda siguro, Admar, kung maipakita natin sa screen, kung meron sana kayong stock footage nun, no? Yung brief 10-second interaction ni Pangulong Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping. Ano, kung wala, okay lang. Pero describe natin yung nangyari. So, last day ng APEC yon, and then ini-hand over na kay Xi Jinping kasi sila yung chair, no? Susunod. Nangyari, yan, nilapitan ni Marcos Jr. If you look closely at the Foreign Minister Wang Yi at the background, you see yung itsura ni Wang Yi, no? He looked very concerned. Kasi para bang, ano ito? What is going on? Kasi alam mo, Admar, sa mga international summit, no? Sa mga conferences, lalo-lalo na yung mga involving world leaders, yung mga interactions amongst the world leaders, bagamat wala naman nagbabawal, no? Na lumapit sila sa isa't isa, kinakailangan niyang choreograph at mayroong protocol na sinusunod. May mga protocol officers yan. So halimbawa, kung kakamayan mo yung leader ng isang bansa, dapat yan, kino-coordinate yan beforehand. No? So, ibig sabihin, tingnan mo dyan sa interaction na yan, walang ibang nakipagkamay na world leader kay Xi Jinping, si Marcos Jr. lang. And if you were to carefully analyze what happened there, ang daming sinabi, kung tinanong si Marcos Jr., ano po ba sinabi yun sa kanya? Ang dami niyang sinabi, no, na sinabi daw ni Xi Jinping, na may sinagot siya, pero 10 seconds lang yung encounter na yun eh. I don't believe that yung mga sinabi ni Marcos Jr. at sinabi daw ni Xi Jinping would have lasted that long na 10 seconds. And also considering... Hindi, gusto lang niya talaga kasi ng pa-picture. Alam mo naman yan si Marcos, bahilig yan sa sa, alam mo yun, pa-cute baga. Pa-picture lang yan, huwag kayo nagpaniwala dyan. Kasi keso marami daw siyang sinabi, ganyan-ganyan. Oh. Na kailangan din ng interpreter ni President Xi. So, I don't believe that everything na sinabi ni Marcos Jr., yun yung sinabi within that 10-second period. Now, setting that aside, optics matter a lot sa ganitong klaseng interactions. Bakit? Well, look at the context. If we look back, the Philippines government has been demonizing China for a long time. China has become the villain. No, the Philippine media as well has demonized the Chinese. No, dinidemonize nila yung gobyerno ng China and by extension the Chinese people. Kaya nga halos wala na tayong turista galing China because of that demonization. So, and then here comes Marcos Jr. reaching out, his hand to shake hands with Xi Jinping. Tingnan nyo sino yung lumapit at sino yung nilapitan? Si Xi Jinping, hindi siyang lumapit. Hindi siya nag-initiate ng contact. It was Marcos Jr. who initiated contact and that matters a lot. Parang ganito yan eh. Kung sino yung lumapit, ay siya yung may pangangailangan. China does not need us more than us needing China. Ibig sabihin, mas kailangan natin ng China kaysa ang China ay kailangan tayo. So yun yung pinapakitang messaging nito. No? I mean, although Marcos Jr. said that, kasi tinanong siya ng mga reporters eh. Ang sabi niya, parang... masyado naman kayong, parang he brushed it off saying na, masyado niyo naman binibigyan ng interpretasyon yung interaction. I mean, although he sees it that way, but from the point of view of optics, and signals, iba yung pinapakitang signal nito na merong pangangailangan ng Pilipinas sa China. No? Yun yung sinesend na signal. Kaya, alam niyo mga kababayan, sa mga ganitong klaseng conferences, involving world leaders, what matters a lot is the optics yung galawan nila, binabantayan yan. Kaya nga may protocol, may protocol na sinusunod. And hindi lang yun, I mean, Marcos Jr. could have organized, a far more longer interaction with the Chinese leader. We are long overdue for such an interaction with the president. Hindi yung ganyan 10 seconds lang na nakipagkamayan. They need to sit down. Huwag mo naman binubuking masyado. Binubuking mo masyado, sir eh. Booking na si Marcos dyan na tinatarantado lang yung mga Pilipino eh. Huwag masyado. Now, Marcos Jr. and President Xi, they need to sit down and hammer out the issues surrounding the West Philippine Sea, surrounding tourism,
economic growth and development for the two countries. Yun yung mga pinag-usapan, hindi 10 seconds ka lang doon na kinongratulate. That doesn't bring economic growth and economic benefits to our country, that second interaction. If any, it only goes to show that we need the Chinese more than the Chinese needs us. Opo, and nabanggit din niya sa isang panayam na alam niya na magkakaroon ng magandang resulta ng usapan ang Estados Unidos at China, na magkakaroon ng moratorium yung US at China. At nakita naman natin sa mga posting, sa mga pahayag po ng Estados Unidos, panay papuri dito sa China. Nag-come up nga sila dito sa isang kasunduan at nabanggit pa yung mga bansang kapitbahay natin pero hindi tayo kasama sa mga na-mention. Nandun lang tayo sa others at sa kabila ng mga... Grabe ha. Pupunahin nyo pa yan ha. Masyado kayo ha. At least others tayo. Hindi nasa et cetera. Kasi may statement na ganun si Trump eh. Nagpapasalamat siya sa mga bansa. Tapos tayo, hindi tayo nabanggit na doon tayo sa others. Buti nga hindi et cetera. Ang pangit nun, di ba? Halimbawa, Thailand, China, and etc. Hayop yan. Oh, anyway, ayan po ang ating balita ngayon. Pero syempre, yung katanungan natin ngayon. Ako, ito na. Ito na ang ating matinding tanong ngayon. Nako, hindi yan. Ano? O ano daw ang o sino daw ang tagal ng bota. Ayun na yun. Bahala kayo sumagot. Sino daw ang dapat tumulong sa atin? Ano daw yon? Ano yon? Yung dapat tutulong sa atin pag merong disaster. Pero ngayon, naglaho. Ginosting na tayo. Parang yung flood control project ni Marcos. Na naging ghost na rin. Sino ito at ano itong bansag dito? Nagsisimula sa letrang bahala na kayo. Okay? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kasaktan, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.